Kaya naman napatanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ano itong dalawang araw na ito? Ano itong dalawang araw na inyong pinagdiriwang o ginugunita? Fa'ajabu faqalu, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. At kanilang sinabi na, Ya Rasulullah, ito ay ang dalawang araw na piyesta namin dito, sabi niya na ipinagdiriwang namin, iginugunita namin, nagsalo-salo kami dito, bago pa man din dumating ang Islam. Kumbaga ito ay tradisyon nila bago pa man din dumating ang Islam. Kaya naman anong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Faqal, inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma, Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Kaya naman sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na iwanan nyo na yung dalawang araw na inyong ginugunita o pinagdiriwang. Dahil katunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinalitan niya yung dalawang araw na yan ng dalawang araw na mas mainam at mas mamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alin ito? Ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. So, my beloved brothers and sisters, before Islam came, the people of Medina used to celebrate two Eid or two festival days, namely Al-Nairuz wal-Mihrajan. But when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrived and saw this, he said that Allah subhanahu wa ta'ala has replaced these 2 days with 2 days that are far more better and more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, which are the Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Ang Eid al-Fitr, gaya ng pagkakalam natin at siyaring pinagdiriwang natin kamakailan, ay ang tanda ng pagtatapos ng pag-ayuno o pagtatapos ng mabiyayang buwan ng Ramadan. Pagkatapos natin mag-ayuno ng isang buwan, iginugunita natin ang Eid al-Fitr. The first Eid of the Muslim, Eid al-Fitr, which we have recently celebrated, it marks the end of the blessed month of Ramadan, a month full of sacrifices, fasting, devotion, and patience. At ang Eid al-Adha naman, ang pinagdiriwang natin ngayong araw, ay ang buwan o ang araw na pinakamamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang araw, pang 10 araw sa buwan ng Dhul Hijjah, at ito ang pinakadakila at pinakamamahal na araw kay Allah subhanahu wa ta'ala. And as for the Eid al-Adha, the second Eid of the Muslims, which we are celebrating today, it falls on the 10th day of the month of Dhul Hijjah, and it is the greatest and most beloved day for Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna a'zama al-ayyama 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yawmun nahri thumma yawmul qur. Ang pinakamainam, pinakamamahal, pinakadakilang araw kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yawmun nahr o ang yawmul Eid al-Adha thumma yawmul qur. At pagkatapos ito ay yung 3 araw na pagkatapos ng Eid al-Adha o tinatawag natin ayyam at-tashriq. Ibig sabihin yung 10, 11, 12, 13. Ito mga pinakadakila, pinakamamahal na araw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ang Eid al-Adha ay ang araw ng pagsasakripisyo or the day of sacrifice. Dahil ng pagkakalam natin, pagkakarinig natin, kada taon na dumadaan ang Eid al-Adha, naririnig natin ang kwento ni Nabiyullah Ibrahim at Ismail alayhim assalam. Ngunit hanggang ngayon tanungin natin ang ating mga sarili. May natutunan ba tayo sa kada taon na paulit-ulit na dumarating at paulit-ulit natin naririnig ang kwento ni Nabiyullah Ibrahim at Ismail alayhim assalam? Meron ba tayo natutunan sa kada taon na nagbibigay ng aral, nagbibigay ng khutbah ang ating mga ulama, ang ating mga butihing ulama patungkol sa kwento ni Ibrahim at Ismail alayhim assalam? Meron ba tayo natutunan na isagawa na natin dito sa dunya? Every year as we listen to the story of Ibrahim and Ismail alayhim assalam, we must ask ourselves, have we truly learned its lessons and have we reflected them in our lives? Kaya naman muli natin balikan ang kwento ng Nabiyullah Ibrahim at Ismail alayhim assalam at kumuha tayo ng aral mula dito. Si Nabiyullah Ibrahim alayhis salam ay gaya ng mga naunang nabi, gaya ng mga naunang propeta, sa rin ay dumaan sa maraming pagsubok, maraming hamon kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isa na rito ay yung hindi pa siya binibiyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magkaroon ng anak. Matagal ay nasam-asam ni Ibrahim alayhis salam na siya ay bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dua. Siya ay bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. Siya ay nagdudua, taimtingin na humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala, nabigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. Ngunit siya ay binigyan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala nang siya ay tumanda na. Ayon kay Ibn Kathir rahimahullah, si Ibrahim alayhis salam ay binayaan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak nang siya ay 86 years old. Nakita natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. 86 years old na si Ibrahim alayhis salam bago pa man di siya biyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang anak. Nakita natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano katagal naghintay, kung gaano hindi nawala ng panalig si Ibrahim kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Ngunit tayo even though si Ibrahim ay Nabi, si Ibrahim ay Rasul ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit tayo ng mga ordinaryong tao. Pag tayo humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala, gusto natin ngayon na mismo. Pag hindi natin nakukuha ano nangyari, nagagalit tayo, or at least, tinatanong natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na, Ya Allah, nagdua ako sa iyo pero ba't hindi mo binigay? Ya Allah, ganito ganyan. Si Ibrahim a.s. ay example, palatandaan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang may kakayanan ng lahat, ang may alam sa lahat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may alam kung kailan kanya bibigyan ng blessing o kailan kanya hindi bibigyan ng blessing. Ngayon, balik tayo sa kwento. Nang ipanganak si Ismail a.s. ang unang anak ni Ibrahim a.s. minahal ito ng lubos-lubos ni Ibrahim a.s. dahil sa tagal nitong pag-aasam-asam na siya ay magkaroon ng anak. At nang may panganak niya si Ismail a.s. minahal ito ng lubos-lubos ni Ibrahim a.s. Ngunit nang dumating na sa tamang gulang si Ismail, dito na dumating ang pagsubok, ang malaking pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mag-amang si Ibrahim at Ismail alayhi salam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. Sinabi ni Ibrahim a.s. sa kanyang anak na si Ismail, na o aking anak, nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay aking kakatayin, ikaw ay aking isasakripisyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ano sa iyong palagay? Nakita natin kung paano sumunod si Ibrahim a.s. Kung paano siya sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi man lang siya nagtatanong na, Ya Allah, ang tagal-tagal kong hinihiling sa'yo, nagbigyan mo ako ng anak, tapos ngayon gusto mo kakatayin ko? Hindi nagtanong si Ibrahim a.s. sa lahat ng mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng panaginip. Dahil ang panaginip ng mga nabi, mga rasul ay wahyun o utos mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon, pagkasabi ni Ibrahim a.s. sa kanyang anak na si Ismail na siya ay kakatayin o isasakripisyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ano naman ang naging tugon ni Ismail a.s.? Siya ba ay nagsabi na, Ya abati, huwag nga ba, nahihibang ka na ba? Nababaliw ka na ba kung kakatayin mo? Ialam mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ba ang naging tugon ni Ismail a.s.? La. Hindi, bagkus kanyang sinabi, Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min as-sabirin. MashaAllah. Kanyang sinabi ng magaan sa loob at may pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi na, o aking ama, gawin mo kung anong ipinag-utos sa ng Allah subhanahu wa ta'ala at insha'Allah ako ay magsasabar, magtitisi at susunod sa kung anong kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Nakita natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Ismail a.s. Sino makakapag-isip na isang bata isasagot ng gano'n sa sitwasyon na yon? Subhanallah. At nang dumating na ang araw ng pagkatay, ang sakripisyo, kung saan kakatayin na ni Ibrahim, ang kanyang anak na si Ismail a.s. ay nagagawin na ito ni Ibrahim, ay pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sacrifice o si Ismail ng hayop na pang-alay na kapalit nito. Subhanallah. At dahil dito ay naging sunna sa atin ang pagkatay sa araw ng Eid al-Adha at kaya rin ito tinawag na araw ng pagsasakripisyo. Now, my beloved brothers and sisters, after hearing once again the story of Ibrahim and Ismail alayhi salam, how Allah subhanahu wa ta'ala commanded Ibrahim to sacrifice his beloved son, and how Ismail alayhi salam, despite his young age, submitted with full trust and obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And when Ibrahim alayhi salam was about to fulfill the command, Allah subhanahu wa ta'ala replaced the sacrifice with an animal. Now let us ask ourselves, what lesson can we gain from this story? Ngayon, isang malaking aral ang matututunan natin sa kwento ni Ibrahim at Ismail alayhi salam. Unang-una dito ay ang pagsasakripisyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lan tanalu al-birra. Hindi mo makakamta ng kabutihan o hindi mo makakamta ng pinakamataas na uri ng kabutihan hanggat sa hindi mo iginugugol o sinasakripisyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na lubos-lubos mong minamahal. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili ulit. Ano na ang mga bagay na naisakripisyo natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala? O meron ba tayo naisakripisyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Minsan nga hindi natin may sakripisyo ang tulog para sa salat. Minsan hindi natin may sakripisyo ang katiting na pera para magbigay ng sadaqah. Ngayon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo bilang mga tao, marami tayong pagkakamali. Ngunit dapat alam din natin ang mga bagay na ito ay hindi mananatiling pagkakamali lamang. Bagkus ito ay katuruan sa atin upang maitama ang ating mga pagkakamali. Ngunit, alamin din natin na hindi lang tayo natututo sa ating mga sariling pagkakamali. Bagkus natututo rin tayo sa pagkakamali ng iba. Meron nga tayong kasabihan,
Na learn from the mistakes of others because you don't live long enough to make them all yourself. At isa-isa matututunan natin sa kwento ni Ibrahim at Ismail alayhi salam ay ang jaza o ang reward ng pagsunod sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Kanya rin sinabi, Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. At kanya rin sinabi, Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang gumawa ng kabutihan, ipapalitan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na 10 na mas mainam pa sa kung anong kanyang ginawa. Ilan lamang ito sa mga dalil sa mga ayat mula sa Quran na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mabuting gawa ay may kaakibat na mabuting biyaya. Ngayon sa kwento ni Nabi Allah Ibrahim alayhi salam, nang kanyang sundin ang malaking utos o hamon sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay binayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak, binayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pamilya, kahit pa siya ay matanda na. At hindi lang yun, kung saan lahat ng mga sumunod na nabi, lahat ng mga sumunod na rasul, ay lahat nang galing sa mga anak at sa kaapu-apuhan ni Ibrahim alayhi salam, subhanallah. Binayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito pa lamang sa mundo at gayon din sa kabilang buhay. Now, my brothers and sisters, the biggest lesson we can gain from the story of Ibrahim and Ismail alayhi salam are, first of all, that we must be willing to sacrifice for Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala says, we cannot attain true graciousness unless we spend from what we love most for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And we also learn that with great sacrifices comes great reward from Allah subhanahu wa ta'ala, both in this world and the hereafter. Ibrahim alayhi salam in his old age longed for children and waited patiently, waited so many years until Allah subhanahu wa ta'ala finally blessed him with Ismail. Yet when Allah subhanahu wa ta'ala commanded a sacrifice, Ibrahim alayhi salam obeyed without hesitation. And as a result of his obedience, Allah subhanahu wa ta'ala not only blessed him, not only granted him more blessing, but made his nasal or made his lineage one which through many prophets came after him. So we must learn that Allah subhanahu wa ta'ala will give better and much better. Allah subhanahu wa ta'ala will give much better than what we gave up. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تسنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga nais magkatay ng kanilang kurban o udhiya, magsisimula pong pagkatay ng kurban o udhiya pagkatapos ng salat al-Eid. At ito ay magtatanggal hanggang sa huling araw ng Ayyam at-Tashriq. Ngayong araw ay pagkatay, bukas ay pagkatay, sa isang araw ay pagkatay, sa makalawa ay pagkatay hanggang sa bago ang salat al-Maghrib. At sa Islam ay tamang proseso o sunna sa pagkatay. Unang-una na rito ay kung sino ang may-ari ng kurban, kung sino ang may-ari ng udhiya, ay siya rin mismo ang kakatay ng kanyang udhiya o kanyang kurban. Ito ay sunnah. At sunnah rin ang banggitin niya ang mga sunnah na adhkar at dua. Ngunit wajib ang banggitin niya ang bismillah. Kung siya naman ay hindi marunong magkatay, ay pwede siya maghanap ng tao na pwedeng hahalili na kakatay niya sa kanyang kurban. Ngunit dapat tatandaan natin na ang kanyang kukuning magkakatay ay yung taong may alam sa ahkam, sunnah, adab ng pagkatay. Hindi kung sino lang yung available. Maghahanap tayo kung sino ang marunong sa pagkatay, sa mga sunnah, ahkam at adab ng pagkatay. Dahil sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla, wa idha dabahtum fa ahsinu al-dabh, fa walyuhidda ahadukum shafratahu falyurih dhabihatahu. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasagawa ng mga bagay sa pinakamaayos itong pamamaraan. Kaya kung kayo ay kakatay, siguraduhin nyo ang inyong pagkatay ay sa pinakamaayos itong pamamaraan. At lagi nyo tatandaan na ang gagamitin yung pangkatay o ang kutsilyo ay matulis. Anong dahilan? Nang sa gayon ay mas mapabilis ang pagkatay o mas mapabilis mamatay ang inyong udhiya o inyong kurban. At siguraduhin din na pagkakatay nyo ang inyong mga udhiya ay nasa komportable itong pamamaraan. Kumbaga isa sa mga adab
ay hindi mo pwedeng katayin ang udhiya sa harap ng isa pang udhiya. Hindi po yun maganda. Dapat po ay hindi nakikita nung unang udhiya kung kayo magkakatay ng dalawa. At pagkatapos natin magkatay, mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay siguraduhin kakain tayo mismo sa ating mga kinatay. At pagkatapos nito, ay gagawin natin 1/3 para sa inyong bahay o sa inyong pamilya, 1/3 para sa mga taong mga nangangailangan at mahihirap, at 1/3 naman para sa mga kapitbahay at para sa mga kamag-anak. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وفي الآية أخرى قال سبحانه وتعالى فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. My beloved brothers and sisters, as we celebrate this blessed Eid, let us not forget to praise and thank Allah subhanahu wa ta'ala for every blessing He bestowed upon us. And of course, let us not forget to continue to seek His forgiveness, His ease, and His Jannatul Firdaus al-A'la. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, sa araw na ito, humingi tayo ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din humingi tayo ng tawad sa mga tao na ating napagkasala, nakaalitan at hindi nagkaunawaan. At salubungin natin ang ating kapatid na Muslim sa daan at atin silang batiin. At pagkatapos ito ay huwag natin kakalimutan na purihin at dakilan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. وقال ربكم ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عيدنا وعيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.